So itong sunod kong kwento is yun sa experience ko sa Marawi. Ah, Pumasok kasi ako diyan bandang gitna na ng labanan o I mean yung period ng Marawi Siege is bandang gitna na ako nagpasok kasi bagong graduate ako ng advanced course that time. So humabol lang ako. Alaala ko lang during schooling magkakaroon kami ng mga kanya-kanya ng assignment eh. At ako lang sa buong class namin ang mapupunta ng Marawi Siege. I mean, yun mismo sa frontline. So, naglalaro sa utak ko na handa ba ako. Kasi first timer ako. Pagkarating sa urban warfare, experience ko mostly is jungle. O sa yung warfare sa bundok. Then, here comes Marawi Siege, isang syudad. So, first time ako. Nung pagkarating ko sa Marawi, naging company commander ako. Inupo ako doon as company commander sa 3rd Scout Ranger Company na under ni then Colonel Yungke. Organic yung company namin sa 1st SRB. But during that time is ako ay na-opcon doon kay 4th SRB under kay Sir Luntok. Then, ang una naming mission is kunin yung 3 building, i-clear namin. Di ko pa hanggang ngayon, di ko malimutan yung alaala. Kasama ko si late Valor, si late Sandoval that time. Kasi isang batalyon lang kami. So, siya yung parang tumayong big brother ko doon. Kasi mas una siya doon napasok. So, mas may experience na siya during warfare. Andun siya nag-aalalay sa akin. So, masayang alaala na nakasama ko si Valor, si late Sandoval. Pwede mo ba ikwento yung ano? Pwede mo ba ikwento ano yung mga tinuro rin sa'yo ni Romel, ni Daredevil? During Marawi, sir, yung mga improvise na ginawa ng Ranger, sir. Kasi yun nga, maliban sa Zamboanga Siege, hindi naman lahat ng buong regiment merong karanasan about urban warfare eh. Kasi isang batalyon lang yung nakadanas doon. Somehow ditong pagkarating ng Marawi Siege, buong regiment andun. So yung batalyon namin is kumbaga first time. Then mga turo na sir paano mag-employ nung tangke, paano yung mga pagpasok. So yun sir, marami siyang din mga advices niya doon sa yung kailangan maggawa ng butas para makatusok ka building to building. Sa kanya din ang galing yun sir. The same time, yung mga kalukuhan din namin, sir, after, mga kwentong mga, sir, kwentong mga bloopers namin, sir, mga pagkakamali. So, yun yung samahan namin, sir. Actually, di ko malimutan, sir, linggo siya namatay. Sabado kami last nakita kasi ang ginagawa namin, kada hapon, kita-kita kami sa batalyon para magbibigay ng AAR. So, anong nangyari doon, anong mga mali, kailan improve. So, may mga bulahan kami doon, mga masasayang alaala at kwentuhan. Then, kinabukasan, namatay si late Sandoval. So, yun yung memory ko sa kanya, sir. At never niya din akong pinabayaan lang. Kasi kanya-kanya kami ng suporta. Kapag ako ang main effort, si sir ang supporting. Kapag si sir ang main effort, supporting naman ako. So, ganyan yung relationship namin. Although pareho kaming mga commander, pero by virtue of the rank and then at the same time yung seniority, si Sir is parang kumbaga big brother namin sa lahat ng company commanders. So, yun yung samahan namin doon. So, ipatuloy ko lang yung kwento, yung pagpasok namin doon sa 3 building. Yung building na yun is sira na yung kumbaga lahat ng pader doon sa
second floor is halos butas-butas. Yung dito sa baba is buo pa. Pero para siyang hindi na tapos na building or luma. Then may katabi pa siyang ibang building na dikit-dikit. Tatlo yung naka ano sa amin, tasking na dapat i-clear. Nung pagpasok ng leading ko, nakapasok sila doon sa entrance sa may first floor. Na trap na doon sila. Nagkaputukan kasi merong kalaban doon tumakbo. Nagkabakbakan din. Kami naman dito kami sa may kumbaga unang building doon kami kasi nakaano siya parang building to building yung pagpasok namin. So pag kuman ko na sige pasukin na yung next building. So nauna yung leading team ko, then nagpunta ako doon para magkaroon ako ng visual. Sandal muna kami sa pader. Nagtawag yung leading team ko si Lieutenant Dulnuan. Sir, hindi kami na makagalaw. Ang daming bomba, ang daming IED na nakita. Sabi ko, Holt, make sure muna na walang ano dyan, presensya ng kalaban or kumusta kayo dyan. Then okay naman lahat. Then nagmaneuver na rin yung buong kampanya. Pinuntahan na yung buong tropa doon, yung leading team. So hindi ko sila pinagalaw, baka mamaya makaapak sila, magsabog. So stay put sila doon. Then nag-designate ako ng gwardiya just to make sure na walang makaano sa amin. Then tinawag ko kay Sir Sandoval, Sir, hindi namin to mapasok agad kasi maraming i-clear ng mga IED. So para malaman ng lahat ano yung IED, yun yung improvised na mga bomba or in layman's term, landmines kung tinatawag. So naglagay sila ng mga improvised. Ibang klase pa yung ginagawa nilang bomba doon kasi nilalagay nila yung bomba sa C2 or ano-ano lang din, nilalagyan nila ng mga rubbles. Ang daming wire namin nakita. Then, pagtawag ko kay Sir Sandoval, sabi niya, sige Vlad, diskartehan mo dyan kung paano mo ma-clear yan. Basta yung tangke niya na andun lang sa may gilid na nakaabang. Kasi siya ang command doon sa tangke. Although opcon yun sa amin, pati yung buong kampanya niya nakatuka na rin doon sa isang sektor para mabigyan kami ng support. So plano kami ng plano paano namin ito mai-clear kasi alanganin yung tropa magpasok. Nakita ko butas yung second floor. Tinawag ko yung first sergeant ko ngayon, si late Master Malyari. Sabi ko, first, ganito gawin natin. Wag kayong tumusok dito sa first floor, kundi gawan kayo ng paraan na makapatong tayo ng second floor. So, kurin natin to, then pababa tayo. Ganun yung gawin natin. Then, bago natin gawin yan, kailangan muna natin tong i-clear tong sa baba, yung mga ID. So, that time, nagpatawag ako ng EOD at para sila yung mag-clear. So, ang ginawa namin, habang nag-clear yung EOD, may nakatoka rin na magpwesto doon sa mga possible na pwedeng entry ng kalaban para hindi naman ma-disrupt yung pag-clearing ng EOD. Nung na-clear ng EOD yung sa baba, so nag-isip na ako na kailangan ko ng kuha tong building na to kaysa maabutan kami ng dilim doon. Ngayon, tinawagan ko si Pers. Hindi na pagkasagot niya ng radyo, sabi ko, Pers, pasukin na natin to, i-clear na natin. Ako magdala dito sa isang team kasi yung first team natin hindi na makagalaw yun. Although na i-clear na ng EOD, pero sigurista ako, hindi ko na sila pinagalaw. Kami na lang ang mag-maneuver. So, ang utos ko sa kanya, sila yung kukuha ng second floor. Ako naman yung sa may first floor. Nung nag-usap kami, sabi ni Per sa akin, sige sir, tusukin ko na. Then sabi na sa akin, samahan ko sir. Tapos pinaalala ko sa kanya, Pers,
hindi ikaw ang mag-leading ha, kasi first sergeant ka na. Yes, sir. Kumbaga, wag ikaw ang kumbaga doon sa may pinakaunahan. So, ngayon, habang binigyan ko sila ng 30 minutes para magplano, kami rin. So, nabigyan ko ng go signal na pasukin na. Kasi ang plano namin, una yung grupo ni Pers kasi mas mahirap yung kanila kasi second floor. So, ang ginawa ni Pers, sinamahan niya yung isang team. It so happen na merong doon portion sa may pinto. Ito yung pader. Ito yung pinto na wala na siyang butas, open. Nakaganyan yung mga tropa, naka-sandal para merong cover. Merong IED rito na hindi nakita. Ang haba pala ng wire doon nung IED na yun, nakadugtong doon sa may kabilang building pa. So, hindi naman fault ng EOD yun kasi sa dami talaga ng kalat, troubles, napakahirap din. The same time, yung time constraint na dapat mai-clear namin yung building na yun. In short, sumabog yun. So, yung lead scout na tropa is sinabugan, then meron siyang bit-bit ng mga granada. So, pagsabog nung IED, sumabog din yung granada. Kaya nangyari sa paa niya, putol. Yung pangalawa, nabali yung paa pero buhay. Then si Pers, pangatlo, ang dami niyang mga maliliit na mga sugat sa kanyang katawan. Then, ang nakita ko, kasi habang nag-aantay kami na magpasok sila, dumilim yung buong kwarto at nabasa ng dinig ko na lang malakas na pagsabog. Then, nagulat ako kasi yung pwesto, kasi sobrang lapit ko din doon sa may kwarto na butas. Nakikita ko yung tropa na nakalinya doon. Dikit lang din ako na nakatayo, tinitingnan ko sila para obserbahan at ako ang magbigay ng go signal. Matandaan ko, yung kung saan ako tayo, nung pagsabog, medyo malayo na ako. So, in short, naramdaman ko yung shockwave. So, parang atras ako sa sobrang lakas. Kasi kulob siya eh. IED plus ilang granada na bit-bit sumabog din yun. So, doble yung lakas. Then, akala ko sa sarili ko, patay na ako. Kasi, butas yun eh. So, ang daming mga shrapnel na pwedeng lumabas doon. At dilim yung buong kwarto. Buti na lang, may tumawag sa akin. So, naisip ko, buhay pa ako kasi mayroon pang nakakita sa akin. Kasi kung haluluwa na ako, wala nang mamamansin sa akin. So, immediate, nagtanong Ostropa, ano yun? Kasi di ko lubos maisip kung IED or mortar o ano yung sumabog. Hanggang may nagsigaw, sir, na sabugan kami ng IED. May lumabas na isang tropa. Immediately, wala lang iba kong inisip kundi yung pagsaklolo sa tropa ko. Habang sumisigaw ako, ilabas niyo yan, ilabas niyo lahat ng tropa dyan. Tapos walang magalaw muna kasi baka mamaya meron pang dumagdag. Nung paglabas, nakita ko silang tatlong tropa ko, buhat-buhat. Sinalubong ko yung pinakamalala, yung naputulan ng paa. Actually, naiwan yung paa niya doon, tapos pinakuha ko pa. Para lang, kung di ko alam, kung basta nasa isipan ko na lang, baka kaya pang idugtong yun. Then, hinawakan ko yung tropa dito sa kamay. Sinasabi ko pa rin sa kanya na kailangan mo mabuhay, ganun lagi, pinapahimural ko sa hindi ko pinapaisip na no. At ayaw kong makita na yung paa niya. Kaya lagi kong hinahawakan dito na nakatingin lang sa akin. Kasi baka pag nakita niya putol, baka mas lalo siyang malumural o baka matuluyan pa. So, yun yung ano ko dyan. Yun yung ginawa ko. Then nakita ko yung isang tropa, isinakay ng tangke. Kasi yun yung parang ambulansya namin doon, yung tangke. Then sumunod si First Sergeant ko.
buhat-buhat si First Sergeant yun ng tropa at malakas pa yung hininga niya. Nung tinignan ko yung tama niya, sabi ko, mabubuhay yan si First. Kaya doon ako nag-focus. Alam kong delikado yung putol. Mabubuhay yan kasi may experience yan. Marami na yung experience na tinamaan siya ng shrapnel ng FA-50, yung bomba na galing sa jet fighter natin, napakalaki nun. 500 pounds yun. Yung shrapnel nun na malaki, dumikit lang dito at kumbaga hindi nagtagos. So, sabi ng iba, malakas yung anting-anting ni First. So, kaya nga siya warrior eh. Kahit ganun yung edad niya, siya yung pinakamatanda sa grupo, siya din yung pinaka-senior sa lahat ng NCO. Pero never siya nag-alangan na sumali. Pwede naman siyang magpaiwan na lang doon sa barracks o sa kung saan kami nag-stay, sa may likod. Pero minabuti pa rin niyang samahan yung tropa na kung titingnan mo, ilang panahon na lang magre-retire na yun. So, ganun kataas yung respeto ko talaga sa mga tropa natin na retireable na lang pero masaya pa rin silang nakikibakas. Volunteer pa talaga doon sa unahan. So, yun. Hindi ako masyadong kinabahan kay First kasi alam ko mabubuhay siya kasi wala siyang fatal na sugat at naidala naman agad doon sa medical station. So, hindi malayo na magkaroon ng lost blood, umaubusan ng dugo. Ang inalala ko na yung tropa na putol. Maya-maya may tumawag sa akin, may nag-text, "Sir, bad news, namatay si First." Hindi ko lubos maisip. Tapos nung tinanong ko yung naputulan ng paa, buhay sila lahat except si First. Hindi ko ma-explain kung bakit siya namatay kasi siya yung pinaka-minor na sugat eh. Yun pala, sinabi ng doktor sa akin, may sakit na high blood si First or mataas yung dugo niya. So, epekto ng shockwave, nagkaroon siya ng cardiac arrest. So, yung gulat niya, umakyat yung dugo niya. So, yun yung kinamatay niya. Sayang. So, sa buong stint ng Marawi, di ko na perfect. Namatayan ko na isang tropa, which is yung First Sergeant ko pa. So, inis na inis ako dyan talaga sa paggamit ng IED. Actually, walang magaling dyan eh. Kapag sinabukan ka ng bomba, walang magaling dyan. So, maalala ko lang doon sa nakaraan kong kwento, yung tungkol kay Late Gamad, IED din yun. Dumapa siya sa isang puno, which nagkataon doon yung IED. Sumabog mismo sa may dibdib niya, kaya ganun yung itsura niya. Ito na naman, First Sergeant ko, namatay na naman sa IED at iba pang sundalo. Maalala ko lang kwento ng father ko habang active pa siya. May namatay sa Agusan, sinabugan din ng IED. Opisyal. Walang ulo, wala lahat. Kumbaga, naging siya, na parang na chap-chap, putol-putol. Bagong opisyal teniente. During burol niya, kaya galit na galit si father ko, ako din, sa paggamit ng pinagbabawal na IED. Kasi nakasarado yung kabaong ng sundalo, nung tao. Tapos, andun yung maliit na bata, yung anak. Then, meron lang picture ng teniente. Ngayon, yung anak, hinahanap yung tatay. Nasaan daw yung tatay niya? Bakit meron picture? Meron daw doon box. Walang makapag-explain sa bata. Ngayon, paano natin maipaliwanag yan sa bata, di ba? So, ganun ka napaka-harsh ng epekto niyan. Kaya nga pinagbabawal yan eh. So, kaming mga sundalo, hindi kami gumagamit ng ganyan. Kasi marunong kaming lumaban ng patas. Kasi sa ganyang pamamaraan, maraming buhay talaga ang, kumbaga, hindi kanais-nais yung epekto sa isang tao. Maging sundalo man o maging kalaban. So, yun ang masasabi ko sa paggamit ng ganyan. Ano, sir?